Welcome back mga idol! Sa video na ito ay ating balikan ang pelikulang Survival Island. Sa umpisa ng pelikula ay makikita ang mga taong sakay ng isang pulang kotse at ang isa sa kanila ay napakayaman. Pupunta sila sa isang isla na sikat sa seafoods, pinasakay ng kapitan lahat ng tao, at isa pang lalaki ang dumating na may pangalang Manuel na nagtatrabaho sa kapitan. Saktong sasakay na siya sa barko ay dumating ang kanyang kasintahan at sinabing buntis siya. Sinabi ni Manuel na hindi siya ang ama ng bata na ikinagalit ng kanyang kasintahan, binalaan siya nito na may kahihinatnan ang pagsisinungaling. Si Manuel ay nagalit talaga at sinaktan siya. Umalis siya na galit, lahat ng nandoon ay nakita ang mga nangyayari, kasunod nun sila ay pumunta na sa kanilang paglalakbay, ngunit maya-maya sa hapunan ay nagtalo sina Jack at Manuel, si Jack na mayaman at nakahihigit sa iba ay hindi natutuwa kay Manuel. Samantala, ang kasintahan ni Manuel na si Maria ay may ginagawang misteryo sa isang madilim na lugar. Pero relax lang si Manuel na nagbabasa lang ng libro. Sa tabi ng tinulugan niya ay ang kwarto ni Jack, ang ingay ni Jack at ng asawa niya ay nakakaabala din sa kanya. Sasabihin pa lang niya sana na tumahimik sila nang biglang may lumabas na dugo mula sa ilong niya, ito ay dahil sa black magic, ngunit hindi niya ito pinansin at natulog na lang. Kinaumagahan ay nakalimutan na ito ni Manuel, ngunit nagkaroon na naman sila ng pagtatalo ni Jack. Nagalit ang kapitan at sinabihan si Manuel na maging maayos sa pakikitungo sa mga panauhin, kung hindi ay mawawalan siya ng trabaho. Sa galit, kinuha ni Manuel ang kanyang kutsilyo at sinabi sa kapitan na hindi na ako magtatrabaho dito. Habang paalis siya ay hindi sinasadyang nabato niya ang isang panyo na napunta sa gas stove at nasunog. Dahil walang tao sa kusina sa oras na iyon ay walang nakapansin, ngunit dahan-dahang kumalat ang apoy sa buong barko, lahat ay sumakay sa mga lifeboat upang iligtas ang kanilang mga sarili at lumayo sa nasusunog na barko. Pagsapit ng gabi ay dumating ang isang malakas na bagyo, napadpad ang lahat sa iba't ibang direksyon. Si Jennifer ay malungkot na nakaupo mag-isa sa isang isla, hindi niya maintindihan ang nangyayari, bigla niyang nakita ang bangkay ni Kapitan na lumulutang sa tubig, pinuntahan niya ito para iligtas at iahon, nandoon din si Manuel na maswerteng nakaligtas, sinubukan nilang gisingin ang Kapitan ngunit siya ay patay na, kaya gumawa sila ng isang silungan mula sa kahoy, at pumunta sa dagat upang manghuli ng isda. Sabay silang kumain, masarap ang usapan ni Manuel at Jennifer, palagi silang magkasama. Tinuruan ni Manuel si Jennifer na lumangoy at manghuli ng isda, ngunit natakot siya sa malalim na tubig, kaya mag-isa si Manuel na nangingisda para sa pagkain nila. Nakita niya si Jack na buhay pa, dinala niya si Jack kay Jennifer, masaya itong makita ang asawa at nagyakapan sila. Malaki ang papuri ni Jennifer kay Manuel dahil inalagaan siya nito sa loob ng maraming araw, kung wala siya roon ay baka hindi na ito buhay ngayon. Nagkaroon ng malalim na pagkakaibigan sina Jennifer at Manuel, nang makita iyon ni Jack ay hindi niya nagustuhan, at naghinala na may nangyayari sa pagitan ng dalawa. Pagbalik nilang dalawa pagkatapos makahuli ng isda ay nakita nilang nakagawa ng apoy si Jack, nagulat sila nang makita nila ito dahil nahihirapan silang magsindi ng apoy, dito sinabi ni Jack na mayroon siyang lighter, at sa tulong nito nakagawa siya ng apoy. Labis na ikinatuwa nilang dalawa dahil maaari na nilang mailuto ang pagkain. Ngunit isang araw kakaiba ang ugali ni Jack at inaabuso si Manuel, pero hindi sumasagot si Manuel, gumawa si Jack ng sarili niyang kanlungan at pinalaya si Manuel, pagkakita nito ay nagalit siya sa kanya at nagtanong ng dahilan. Ngunit hindi sumasagot si Jack at tahimik na sinabihan siya na manatili sa kanya dahil ang totoo ay wala siyang tiwala kahit sa sarili niyang asawa. Pagkatapos nun ay pareho silang tahimik sa loob ng ilang linggo. Ngunit isang araw ay nagsimulang mag-away sina Jack at Manuel kung saan ipinakita sa kanya ni Jack ang pagmamalaki sa kanyang pera, at sinabing ang mga taong tulad mo ay nagtatrabaho sa ilalim ko, at wala kang karapatang kausapin ang asawa ko. Dito rin sinabi sa kanya ni Manuel na simula ngayon ay hindi na siya magbibigay ng pagkain sa kanilang dalawa. Kaya sinabi ni Jack na ayos lang at binawi ang lighter, pagkatapos ay naghiwalay na silang dalawa, ngunit alam na alam ni Jennifer na mabubuhay ng maayos si Manuel. Ngunit hindi magagawa ni Jack dahil wala siyang kakayahan na manghuli ng isda, ganun pa man ay nanatili pa rin siya sa kanya at sinusuportahan siya. Si Jack ay hindi nakakahuli ng kahit na anong isda at siya ay nabubuhay lamang sa pamamagitan ng pag-inom ng sabaw ng niyog. Si Jennifer ay nagugutom na kaya kinabukasan ay sumama siya sa kanya upang manghuli ng mga isda. Ngunit walang nakuha si Jennifer at si Jack ay nakakuha ng dalawang makamandag na isda na kung saan ay napakaliit. Samantala, komportableng kumakain si Manuel ng kanyang pagkain, ngunit nang makita niyang nagugutom si Jennifer ay nakaramdam siya ng sama ng loob, pinuntahan niya ito at inalok ng pagkain ngunit tumanggi ito dahil magagalit si Jack, ngunit nangako si Manuel na hindi niya ito sasabihin kay Jack.
Nagugutom na siya sa loob ng maraming araw at iyon ang dahilan kung bakit siya nakinig sa kanya. Habang papaalis ay hinalikan niya ito, sa kabilang banda ay naghanda si Jack na kainin ang dalawang makamandag na isda na iyon ngunit nalaman niyang kumain na pala si Jennifer ng pagkain kaya naman sinisigawan niya ito ng todo, ngunit muli ay pinatahimik siya nito. Kinabukasan ay muling magkasamang mangisda ang dalawa, ngunit tulad ng dati ay wala pa rin silang huli dahil doon ay lubha silang nabalisa. Nang pabalik na sila, nakita ni Jack si Manuel na nagnanakaw ng apoy nila, kaya pinuntahan niya ito at binato ng buhangin ang apoy niya, pagkatapos ay nag-away na naman silang dalawa at pareho silang natalo, pero muli silang inawat ni Jennifer. Hindi ito maaaring magpatuloy dahil gutom ang kalaban nila. Kaya kailangang manghuli ng isda para makakain, si Jack ay gumawa ng paraan para makahuli ng isda. Kaya isang araw ay nagising siya ng maaga at ninakaw niya ang salamin ni Manuel, na magagamit niya para sa mas malalim na karagatan, ngunit walang alam si Manuel tungkol dito, pagmulat niya ng kanyang mga mata ay hindi niya nakita ang kanyang salamin. Siya ay nagalit at papatayin si Jack gamit ang isang matulis na patpat, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Jennifer at sa puntong iyon ay nagkalapit silang dalawa ng husto, ngunit siya ay natakot na baka malaman ito ni Jack, pero si Manuel ay sinisid na ang karagatan ni Jennifer kahit wala ang kanyang salamin. Sarap! Pagbalik ni Jack pagkatapos manghuli ng isda ay nakita niyang tahimik na nakaupo ang dalawa, at nang ibalik niya ang salamin kay Manuel ay hindi ito umimik. Pagkatapos ay nagduda si Jack na maaaring may nangyari sa pagitan ni Manuel at ng kanyang asawa, at nang tanungin niya si Jennifer ay sinabi niya sa kanya ang lahat dahil doon ay sinisigawan niya ito ng husto, at pinalayas siya nito sa pamamagitan ng paghatak sa kanyang buhok. Pinapanood ni Manuel ang lahat at naawa siya, pinuntahan niya si Jennifer at inalagaan. Pagkatapos nun, mabilis na lumipas ang 2 buwan, sa panahong ito ay naayos na nila ang lahat ng mga kailangan nila. Natutunan na din ni Jack ang ilang mga kasanayan at siya mismo ang gumawa ng salamin na ginagamit niya sa panghuhuli ng isda sa dagat. Isang araw nang si Jack ay pumunta para manghuli ng mga isda, nakita niya ang isang lumubog na bangka sa ilalim at dinala niya ito pataas. At nang makita ito ni Manuel ay tumulong din siya sa kanya dahil iisa lang ang paraan para makaalis sila dito, ngunit ayaw tanggapin ni Jack ang tulong ni Manuel sa anumang pagkakataon, kaya tahimik siyang umalis doon. Ngayon ay pumunta si Jennifer sa kanyang ngunit pinaalis din siya. Dahan-dahan niyang sinimulan ang pag-aayos ng bangkang iyon upang makaalis siya dito. Ang dalawa ay pinapanood si Jack, lumapit si Jennifer, sinabi na gusto niyang umalis sa isla gamit ang bangkang iyon. Kinagabihan sinabi ni Manuel kung paanong posibleng makuha nila ang bangka. Ngunit si Jack ay nakikinig sa lahat ng mga bagay na ito mula sa likod ng puno at nalaman niya ang kanilang buong plano. Kinabukasan nang makita niyang si Manuel ay nakahuli ng isang malaking isda, siya ay pumunta din sa dagat. Habang ang dalawa ay ninakaw ang bangka at naglayag, gayunpaman hindi pa sila nakakalayo nang magsimulang lumubog ang bangka, at napagtanto nila na ang plano ni Jack ay para sa kanila na sumakay sa bangka at malunod, napilitan silang lumangoy pabalik sa isla. Inatake ni Jack ng sibat ang pagod na si Manuel, at inagaw si Jennifer. Iniligtas siya ni Manuel noong gabing iyon ngunit nasugatan siya sa pakikipaglaban at nagkasakit. Sa kasunod na araw habang nasa taas ng puno sina Manuel at Jennifer ay tinira sila ng sibat ni Jack at tinamaan si Manuel saka nahulog. Pinigilan ni Jennifer si Jack na saktan si Manuel. Ngunit si Manuel ay hindi sinasadyang natusok ang kanyang sarili sa sibat ni Jack, samantala, si Maria ay gumagawa ng isang voodoo na ritual na kung tawagin sa atin ay kulam, na lalong nagpahirap kay Manuel. Makalipas ang 1 buwan, nakita siya ng isang pamilya na sakay ng bangka sa isla. Nalulungkot siya sa pagkamatay ni Manuel ngunit hindi binanggit si Jack, umalis sila sa isla at naiwan si Jack. Sumigaw ito ngunit hindi niya pinansin, ito ang ganti niya kay Jack sa kanyang mga ginawa. Naiwan na mag-isa sa isla si Jack at kung ano ang mangyayari sa kanya ay hindi pa malinaw. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye.